biro kasi pagtatapusin yung mga batang Afrikano, hindi mo mga kilala, hanggang college. So, mabuti na lang, napakabuti ng Lord kasi yung wisdom na binigay sa akin ng Lord, yung, at ko lang hindi ako tamad, masipag ako. Mukha lang akong tamad kasi mataba ako. Pero masipag ako. Sabi ko, hindi ako mabayaan ng Lord. Provide niya. Good morning, good morning, good morning, maagang good morning, happy Sunday po sa inyong lahat mga amigo. Ay naku, may mga lalaban. Linggong-linggo may lalaban. Ngayong araw po mga amigo ay magatang gabi sikat syempre dahil Sunday. So marami nagsasabi sa akin o marami nababasa ko sa mga comment but hindi natin ikino-content yung pagpunta natin sa church. So for today's video mga amigo ay tayo ay naatasan na mag-exhort about po sa tithes and offering. So, for today's video ay gusto ko i-testify o sabihin o sabihin ang kabutihan ng Lord sa aking buhay. Kaya po, abangan niyo po ako. At ako'y gagayak lang. At tayo ay sasamba sa ating Panginoong Jesus. Ayun na naman tayo. Seryoso ang lahat. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Bihira. Nanginginig pa yung kamay ko. Ano ba ito? Parang nagpo-vlog lang ba? Nagpo-vlog natin ngayon para sa Diyos. O para sa ating Panginoon. Ang dami na natin Wala akong kakilala dito kung hindi si Sister Beth, si Sis Ann, si Pastor Ronnie. Muli nakatayo tayo sa tahanan ng Panginoon. At syempre, actually hindi ko lang sasabihin. Wala, ilang linggo na akong sobrang busy. Pero sabi nga kapag gaganitong gawain dapat iyabang natin yung kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Ako makinig kayo sa akin. Kasi isang buong vlog to. Wala kayo. Kung siya nag-exhort ng mga 3 hours, hanggang tanghali po tayo, hindi tayo magla-lunch hanggang mag-hapunan. Ano ba sila gusto ng lechon? Pag kumain kami ng lechon, meron ng gamot, may gamot na. Sige pa rin, tigas ng ulo. Pero sa kabutihan ng Lord ay nandito tayo at nagpapasalamat. So, ayun. Sige, bago tayo magsimula, makibukas po tayo sa Malakay 3:10. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible. Kung wala po kayong Bible, alam ko kabisado naman na. Lagi natin itong naririnig. Sabi po dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi ng sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Tingin po ba? Okay, mag-start na ako 3 hours ang usapan natin dito kasi itotodo ko na to hanggang mamayang tanghali. Hindi, gusto ko i-share yung kabutihan ng Lord sa buhay ko at muli tayo tayo dito sa tahanan ng Panginoon. Start na ganito. Dati, nung ako ay umuwi from Taiwan, ayan, si Sister Beth, doon pa tayo yung sumasamba sa bahay nila. Ilan lang kami, kaunti lang talaga. So, ayun, patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero dumating yung time na kailangan ko nang umalis. Paalam muna Pilipinas. Paalam muna. Nagpaalam muna ako sa Pilipinas at kailangan ko na magtrabaho abroad. So, pero before dyan, nung umuwi ako sa Pilipinas, alam niyo po, galing na ako ng Taiwan. O sa Taiwan po tayo nakakilala. At alam niyo po doon, wala tayo nakakilala doon, naging tapat tayo. Talagang 10% ng income natin. Yan, walang question doon. Pagka sahod, silid agad, kami ng aking misis, yan, diretso. Tapos, yan, ilang taon? 3 years tayo ngayon. Uwi tayo ng Pilipinas. Walang income. Walang income na pumapasok sa atin. Kasi kailangan ko mag-stay ng Pilipinas. Kasi mother ko, alis ako sa Canada. So, sa madaling salita, mga amigo ang tawag ko sa inyo. Kasi sa vlog ko, tawag ko amigo. Pero mga kapatid ko kayo.
Amigo, ibig sabihin kaibigan. So, madaling salita, ilang taon din ako nag-stay dito sa Pilipinas. E di syempre wala naman akong income. Pero, dumating yung time na kailangan ko na mag-abroad. So, kinuha ko ng kapatid ko, sa Dubai ako. At pagpunta ko ng Dubai, wala rin trabaho, pambihira. Pero nagiligod pa rin tayo sa Panginoon. Wala trabaho eh. Siyempre, pag tourist ka doon, eh di kailangan mag-apply. Hindi naman ako matanggap-tanggap. Ewan ko ba't hindi ako natatanggap sa lugar na yun. Pero alam nyo, sa loob ng ilang taon, pag wala kasing pera sa Dubai, naku, kawawa ka kasi sa kakakain. Pero nagiligod pa rin tayo sa Lord doon. Talagang kumatin pa rin tayo ng ang buhay ko sa Dubai, Bible study, tapos church, ganyan, puro ganun. Tapos dumating yung time, 1 year, ang buti ng Lord, kasi isipin nyo sa loob ng 1 year, nabuhay ako sa Dubai at nandi mga kapatid ko sinusustentuhan nila ako. Pero alam niyo yung kapag ka meron ka kasing tinanim before, aanihin mo na parang gano'n. For example, binibigay mo para sa Lord, syempre, in the future, doon yung makikita na talagang hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ayun, galing ako ng Dubai, tapos nagkaroon ng opportunity. Merong hiring sa Africa, sa Equatorial Guinea. So, saglit lang siguro, nagkaroon ng interview doon, nag-discuss lang, tapos binigyan ako ng offer letter. Nung binigyan ako ng offer letter, sabi ko, pambihira, bakit ganito yung sahod ko na ibibigay sa akin? Sabi ko, parang never in my life na sasahod ako ng ganito. Hindi naman ako katalinuhan. Pero talaga, sa totoo lang yun, ipitab ko agad. Kahit hindi ko alam kung saan ako sa Africa pupunta. At yan, si Kuya Belgium, siya ang tumulong sa akin magpunta doon. Sa Equatorial Guinea pala ako pupunta. Ano ba ang Equatorial Guinea? Kayo ba alam niyo ba ang Equatorial Guinea? Siyempre, hindi. Ang Equatorial Guinea, isang bansa po sa Africa na kung saan ay Spanish ang kanilang salita. So parang tayo, sinakop business ng mga Espanyol. So pagdating ko ng Equatorial Guinea, na-shock ako. Sabi ko, ba't ganito yung bansa na pa lahat ng tao nag-i-Spanish? Paano ko sila maintindihan? Pag English na, hindi ka nila maintindihan. Eh di, pagdating ko doon, umangal-ngal ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ba't buko dito din lang? Sabi ko, ang hirap. Paano ako kasi culture shock, ibang-ibang bansa yun. And then, ayun, nakapagtrabaho lang sa Equatorial Guinea, ayun, hayahay, buhay, walang pasok, minsan, uuwi, alauna, gano'n. Gano'n yung mga blessing na binigay sa akin ng Lord doon. Saka lang, init na inip ako, alauna, o minsan uuwi ako, 4:00, wala nang pasok, saan kong gagawin ko? Dumating ng time na nag-pandemic, parang binibilis ako hindi pa yata doon. Balik ko tayo sa Dubai. Nung nasa Dubai tayo, hindi joke lang. Then nasa tayo sa Africa na, yun na, maraming challenges. Maraming binigay ang Panginoon sa akin doon na matinding pagsubok. Sabi ko nga sa inyo, umangal-ngal ako doon madalas. Kasi nga, ang iinit, gano'n. Pero na-enjoy ko naman kasi syempre mga Spanish. Nung natuto na ako mag-Spanish, sabi ko, hola, como estás? Gumaganyan-ganyan na ako. Nakikipagtalo na ako sa mga lokal. Por qué? Ganyan, gumaganyan na ako. Ayun, nung una, naiinip-inip ako. Pero habang tumatagal, na-enjoy ko na, nasa Africa ako. Siyempre, marunong ako ng Spanish, yabang-yabangan, ganyan-ganyan. Tapos pagkayari, nung pala, mayroong ibibigay na pagsubok ang Panginoon sa akin dito sa Africa. So, dumating ako doon, walang church. Pero ang dami ko, mga born again Christian na simbahan. Noong una, hindi ko maintindihan. Kumatin ako ng service nila, hindi ko maunawaan. Sabi ko, bakit ganito ang salita nila? Hindi ko mapil. Pero, na-bless ako sa buhay nila. Yun ang dapat natin gawin. Pag nagpupuri sila, kung gusto nyo sumayo kayo. Kasi sila, pagka sila ang nagpuri, matindi. Kung may iba, may mga bumubulong, puspos ng Holy Spirit. So, na-bless talaga ako ng unang service ko. Pero, yun nga, hindi ko nauunawaan. Pero, nung natuto na ako mag-Spanish, yun na. Sa pagkatin natin ng doon ay praise God kasi may mga kaibigan tayo, may mga supporter tayo. That na nag-aabablog na ako. Nabibless din yung church, yun, nakapagbibigay tayo doon para sa pagpapagawa ng church nila. So, madaling nung time na yun, sobrang na-enjoy ko na kasi yung Africa nun. Parang sabi ko nga, ano ba yan? Dito ako din lang, tapos maiinit lang pala ako. Pero habang nakakausap ko na yung mga locals, hindi yun, masaya na. Tapos dumating yung pandemic, ayan na, pandemic na.
Nung pandemic, hindi ko alam kung uwi pa ba kami sa Pilipinas o hindi. 2 taon kami na nasa Equatorial Guinea. At yung pagpunta namin sa Equatorial Guinea, lalo ako, ay bigla nag-pandemic, saradong airport, sarado lahat. So anong gagawin ko? Walang pasok sa company. Sa bahay lang kami, pero pwede naman lumabas. Alam tayo mga Pilipino, medyo matigas ang ulo. Hindi tayo matigas ang ulo natin. Pag sabi ng boss na huwag lalabas, labas kami. Pag sinabi ng mga boss na, lumabas kayo, nasa loob kami ng bahay. Ganon tayo mga Pilipino, kaya aminin nyo. Isa pasaway tayo, pero hindi yun. That time, wala pang pahandaan ito, di ba? Pero nagkwento na ako. Ano na nag-vlog? Nasanay na kasi ko sa pag-vlog. Ayun, ibig sabihin, that time talagang pandemic, buong mundo talagang apektado nun. Yung one time ako naglalakad sa may Paseo Maritimo o parang dagat sa kanila. Kasi yung lugar nila hindi siya mainit parang lugar sa atin. Yung kabilang part dagat, sa kabila bundok. Ganun yun sa Equatorial Guinea. Tapos, naglalakad ako, nakita ko yung mga batang mga Aprikano. Ayan, naglalaro-laro sila. Ginawa ko, bumili ako ng tinapay. Bumili ako maraming tinapay, mga juice, kaya pinakain ko sa kanila. Di ako naman tuwang-tuwa. Habang sila ay naglalaro, tapos kumain na kami. Ang mga bata, walang nanay, walang mga tataya, nag-pray. Nag-pray sila. At yung pagpe-pray nila talagang matindi. Kasi isipin nyo, nung una lamang ng story sa Equatorial Guinea na ang mga bata, mga tao doon, isang beses lang kumain sa isang araw. Totoo po yun. Walang joke-joke. Kaya tayo, di ba? Pag hindi masarap ang ulam, naku, marami nagre-reklamo sa atin dyan. Naku, malamang ang iba dyan. Kasi mga bata, mga reklamador sa ulam. Sabi ko sa inyo, Hoy Ram, mareklamo ka daw sa ulam. Hindi ka daw kumakain ng sardinas. Puro gusto mo raw karne. Diyos nila. Ayun, di nag-pray yung mga bata. Tapos pagkayari, after nila mag-pray, di natuwa na ako sa kanila. Tapos, ayun, dumating yung time na hindi pa ako nagpa-vlog doon. Hindi pa ako nagpa-vlog. Siguro sisigaw. Sa labas pala. Pasok po kayo dito na makinig kayo ng salita ng Lord. Yun, pagkatapos na nagpakain, doon nag-start. So, dahil pandemic, gusto ko magkaroon ng remembrance na sa bansa na ito, kung ano ba talaga ang buhay dito. So, pinakita ko ganyan, ang mga bata dito. Dumating yung time na naglalaro yung mga bata. Tinuruan ko na sila ng mga larong Pinoy. Sa akin nakakita, mga Aprikano naglalaro ng larong Pinoy. Tuwang-tuwa naman ako. Parang yung pagkainit ko, doon napunta sa mga bata. So, pagka walang pasok, bibili tinapay, magpapakain, tapos marunong ako mag-Spanish, nagkakain diyan kami. Ayun, doon pala ako tinanong ng Lord, tinawag ng Lord na maging ministry ko yung pagtulong sa Africa. So, syempre, medyo naka-LL that time, nakaluwag-luwag. Kasi okay talaga yung kasabi. Pero, ayun, nagkaroon tayong extra, meron tayong financial para makatulong sa bansa namin. And then, hanggang sa natutunan ko na talaga yung naging gawin na namin yung pagtulong doon, yung pagtulong na nagpapapiling program, sangkaterbang spaghetti, sangkaterbang paristek. Actually, dito ginagawa naman natin yun. Kaya lang, doon talaga kami nagsimula. So, papakain kami na yung mga talya-talyasing mga spaghetti, tsaka pansit, kakain ng mga Aprikano. Tuwa naman kami. Sabi ko, Lord, ito ba yung gusto mo ipagawa sa akin? Sabi ko noon, dinala mo ako sa lugar na hindi ko alam, pero marami ka pa rin gagawin sa akin. Ayun, that time, tuwa na ako, nag-vlog na ako, tapos, nagulat ako, ang dami nang nanonood. Para mga tao, para mga pamilya ko lang, na pinagtsatsagaan akong panoorin, kunyari support. Sabi ko, panoorin yung vlog ko! Sabi ko naman, ayaw nilang panoorin talaga. Tinatawanan nila ako, sabi ko, hi guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Ganun ako. Tapos natatawaran ako kasi talaga ako marunong ka. Ang Lord ka kasi tuturuan kayo kung saan ka mahina, tuturo sa'yo mahina ako sa camera, hindi mo mapagkakamera ganyan. Tapos syempre pagka nag-vlog ka, parang baliw-baliwat. Kasi isipin nyo, nagsasalita ka mag-isa sa camera ganyan.
Pero hindi eh. Kung saan ka mag-ano, kung saan ka pagpapalain ng Lord, dapat aralin mo. Kasi yun ang gusto ng Lord para sa iyo eh. And then that time, nung nag-vlog tayo, nakilala tayo. From 100 subscriber to 1,000, naging 10,000, gulat na gulat ang dami na nanonood sa akin. Tapos hanggang sa 20,000, 30,000, 40,000, ang dami na nanonood na Pilipino, sabi ko, ang dami nagko-comment. Bilang una, ako'y natatakot na ako kasi ba't ka ako gano'n. Hanggang sa napansin na tayo ng mga media dito sa Pilipinas. Ayan, ang GMA, kinokontak nila ako. Eh di normal na, ang dami na, marami nagkontak sa atin mga GMA, ganyan. Gusto na ipakita yung lugar nyo, ganyan. Tapos kasi natutuwa sila yung mga bata sa kinakakita, bata kumakain ng adobo. Nanay, nagluluto ng adobo. Nanay, nagluto ng paksiw, sinakain sa mga bata, magdasal. Diba? Saka iba yung lugar namin. Tapos nang time na yun, naka-isang oras na ba ako? Wala pa, okay, hanggang 3 oras, usapan namin ni Pastor Rami, dinayaan niya ako ngayong araw. Ibigay ko na yung para at least malaman nyo kung bakit naging ganito ako. Bakit ako naging mataba? Nakakain. Ayun na, after na nagpa-vlog na akong ganyan, okay na lahat okay na lahat. Nung time na nag-vlog tayo, tapos nakikilala tayo ng maraming tao doon, ganyan. Ako, ang daming struggle sa buhay. Nakakilala ko isang pamilya ng Tia Mame. Ay, isang pamilya na, di ba kinaganira? Kasi nanonood lagi yan Mamaya may Gcash ka sa akin. Wala yung follower natin yan, lagi nanonood yan Eh di yun, nakakilala tayo ng isang pamilya, nung nakilala ng pamilya na to, di naging kaibigan natin. Tapos, doon ako nagkaroon ng feeding program, siya nagpe-prepare ng pagkain, magluto ng adobo, magluto ng lahat ng mga pagkain Pilipino, papakain sa mga Afrikano, mag-prepare, kakanta, lalaro, napakasimple ng buhay namin doon. Eh di, nung time na uuwi na ako ng Pilipinas, ayan, ako ay mag-cook. Sinama ko pala yung nanay, si Tia Mame. Sinama ko dito para magbakasyon. So, 1 month siya nagbakasyon dito. Pagdating namin sa airport, Tia Mame, Kuya Raul. Dahil pa nakakilala sa amin. Punta kami sa MOA para sa meet and greet, para mag-i-stock sa dami ng tao. Almost 500,000 na tao nakatayo dito sa amin, may hilo-hilo. Kasama na iikutan yung mga tao dito. Ano nangyari? Ano pala, tinanong na kami sa Pilipinas. Hindi naman namin alam nyo kasi ilang beses na kami na-feature sa GMA, ganyan. Tapos pagkayari, pag uwi namin dito, ala kaming idea na gano'n na pala kakilala. Tapos, nang umis kami dito, may meet and greet, ganyan, grabe pagsalubong ng tao, sobrang dami. Tapos ang dami mga regalo, binibigay sa amin. Yung iba nagsisigawan, niyayakap kami, ganyan. So parang nilipot gano'n, ganyan ang buhay namin, parang hindi na kami normal. Hindi na normal. Kumbaga iba na, pag pala public figure ka, pag nasa social media ka, gano'n ka lang. Eh di, malis sa tabo, malis sa Mame sa Africa. Sabi ko, Tia Mame, huwag tayo mo sa Pilipinas, dito tayo. Hindi pwede, may mga anak ako na iwan doon. Pero nakakatuwa doon, pala sila at saka hindi nila nakakalimutan every Sunday, nasa simbahan. Eh di pag sabi ko na magbakasyon Tia Mame, Tia Mame, huwag tayo bumalik, magpurgod na ako dito. Sabi niya, ay mga anak ko, kawawa naman. Sabi niya nun, eh di, sige, balik tayo doon. So pagbalik ko doon, at 1 year, nag-extend ako ng 1 year, magpupurgod na kasi ko after kong extend ng 1 year, sabi niya, Mami, uwi na ako ng Pilipinas, sana ihatid na kita. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Ruel, sasama ako sa iyo, sabi niya. Sasama ka sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi di ko alam hindi priority pag-aaral dito, kailangan pag-aaral ng mga bata. So, decision niya na sumama sa akin. Ang usapan namin, 3 batang babae na ang dadalhin ko, o kasama namin. Eh then, 3 babae na yun, 3 babae, tapos mayroon pang 2 lalaki. Yung 3 babae, yun ang usapan namin. Pero kasi minority adult pay yung 2 So, sabi ko yung 3 babae nito, malaking responsibility na sa akin. Hindi ganun gadili magpa-aral. So, yung 2 batang lalaki na may iwan. Pero, sabi ng Lord sa akin, tulungan mo rin na makasama. So, magsasalita, 6 silang pumunta dito sa Pilipinas na wala silang idea kung ano mangyayari sa kanila dito. Ang sabi lang ng nanay, si Tia Mame, naging mabuti ka sa akin sa loob ng 3 taon sa Equatorial Guinea. For sure din sa Pilipinas, maging mabuti ka rin sa akin. Kaya sasama kami sa inyo. Okay, yung sumama kayo, sabi ko gano'n. Pero yung tinatangkala na responsibilidad at obligation ay malaki. Hindi ganun kadali. Siyempre pag-aaralin. Pag pinag-aral, ano ba pag-aaral, hindi sila pwede pumasok sa public.
Hindi sila pwede doon kasi may mga accredited na school lang. So, nagkakaroon ng school. At nakarating kami sa Pilipinas. Yun, nakarating kami sa Pilipinas. Ang dami, ilang kaming dumating dito. Tapos, pagdating namin sa Pilipinas, hindi pa sila tinatanggap sa hindi sila pwede tanggap sa public school. So, kailangan namin sila i-enroll sa private. O yan na. Alam kami ng private school. Punta kami general, hindi sila pwede. Hindi sila accredited ng Bureau of Immigration. Punta kami sa Holy, hindi rin. Tapos, alam mo saan napunta? Punta kami sa Wesley, yan. 1 oras ang biyahe. So, araw-araw mga bata, bumabiyahe ng 1 oras. Ganon katindi ang pagsubok ng mga bata sa pag-aaral dito. Kasi Wesley University of Philippines lang ang pwedeng mag-accept ng mga foreigner. Ayun, adi sa madaling salita, habang tumatagal na ganyan, nakikita ko na ang laki pa ng responsibilidad ko, hindi pala biro kasi pagtatapusin yung mga batang Afrikano, hindi mo mga kilala, hanggang college. So, mabuti na lang, napakabuti ng Lord kasi yung wisdom na binigay sa akin ng Lord, at ito lang hindi ako tamad, masipag ako. Mukha lang akong tamad kasi mataba ako. Pero masipag ako. Sabi ko, hindi ako mabayaan ng Lord, provide niya. So, ayun, nung uwi kami dito, syempre, kailangan mag-generate ng income, kailangan kumita. Hindi ko pwede sa vlogging lang. Ayun, pinuksan ng Lord yung inano sa akin ng Lord, inilagay ng Lord sa puso ko na hindi kita pababayaan, naging mabuti ka naging mabuti ka sa kapwa mo Eh di nang umiyak, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ay mala, dahil sa napakabait ng Lord. Kasi alam niyo yung mga pagkaroon din nila ko, napatayuan natin sila ng bahay. Tapos sila ay may sasakyan, may driver sila, papasok sa school. Kaya napakapalad nila. Kaya yung nanay naman ay, like ko sinasabi, dapat maging grateful sila. Yun, yung lagi kong pinaano sa kanila. Tapos sinasabi, ngayon, alam niyo kabutihan ng Lord, hindi niya ako pinabayaan Kasi nung umi ako dito, kasi yung vlogging hindi forever. Minsan mataas, minsan mababa. Ang kita, ganyan. So, pag uwi ko dito, nag-open kami ng sabi ko mag-open, kailangan natin magkumita, sabi niya nun. So, nag-open kami ng resort. Ayan, nag-open namin ng resort. Hindi pa natatapos, naloko ako ng contractor. Konti lang naman yung naloko sa akin. 1 million lang. O diba? 1 million naloko sa akin. Pero hindi yun kasi during that time talaga stress ako. Sabi ko, laki na naloko sa akin, ganyan. Pero natapos naman yung resort at si Pastor Rami nga yung nag-dedicate sa Lord. Tapos sa day after noon, hindi ko naisip na ganun pala tatangkilitin kami. Ang daming mga subscriber tayo follower na pupunta sa resort na ang lalayo, may from Zamboanga, mga taga-Amerika, nagpupunta dyan. Pagpunta dyan sa resort, tumong-tuwa sila. Hindi naman pala resort pagpuntahan kami, pagkakwentuhan. Puso talaga maritiseno. Ayun, edi ibig sabihin, napabuti ng Lord kasi isipin nyo, pinuprovide niya yung pangangailangan ng pamilya ng mga Afrikano na tinutulungan ko. Ito pa, matindi. Hindi ko naisip na laging meron papasok sa resort. Kasi, di ba, pag summer, ganyan, malakas ka, Pero hindi mula na nag-open kami ng resort, fully book, ang dami ang daming hanggang ngayon. Ngayon, may nakabook ngayon, tapos bukas pahinga sa sunod, batas may gusto dire-diretso yan. Ganon. So, sabi ko, Lord, salamat kasi hindi ko kong pinababayaan. Sabi ko kasi malaki yung responsibilidad ko. Sabi ko sa pamilyang ito. Sabi ko, alam ko, ipoprovide mo. Tapos, ayun, nakapag-open tayo ng panibagong resort. Tapos ito pa, after na naka-open tayo ng panibagong resort, tinuruan ako ng Lord. Sabi niya, anak, yung mga kikitain, pwede mong ipagpatayo ng panibagong resort. So, kahapon nga, nakapag-delegate tayo ng panibagong resort. So, sa kabutihan ng Panginoon ay 2 na po yung resort natin na minamahali. Para kaya po natin muna ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Para makabuti ng Lord, hindi tayo papabayaan na iwala kayo sa akin, basta magtiwala kayo. So, yun. And then, ito pa. Actually, ito pa ang hindi ko maisip na ibibigay sa akin ng Lord. Nung naloko tayo ng contractor, so, hindi ko siya
binuwentahan, wala akong ginawang, hindi ako nanghabla. Kumuusap ako ng attorney pero hindi ako naghabla, hindi ala akong ginawa sa kanya kung hindi pinatawad ko siya. And then, mas matindi pala bibigay ng Lord kasi sa pagkakalugi ko sa resort na pagpapatayo ay tuturuan pala niya ako kung paano mag-construct ng resort. So natuto ako, ganito pala yan, ganito ang pangungontrata, ganyan ang ganito mga materyales. Kasi ako mismo naging after ng naloko ako na mismo bibili ng mga materyales para matapos. Natuto ako kung paano about sa construction. Tapos sabi ng Lord sa akin, anak, mag-ano ka, hanggang kaya mo, pwede ka namang pinag-pray ko kasi Lord, hindi kulang pa to kasi marami kong bills, marami kong binabayaran. Alam nyo, tinuruan ako ng Lord na kung paano about sa construction. So praise God, alam niyo po, nagtayo tayo ng construction company. At yung construction company na to, at alam nyo, matindi ang inilay sa atin ng Lord. Kasi isang kausap ko lang sa mga kliyente pag nagkasundo, nakapag-deal na agad kami ng sa mga paggawa ng bahay. So, praise God dahil yung project natin sa Batangas matatapos na. Alam nyo yung iniisip ko ng that time na yun, kasi maraming walang trabaho na yung mga gumagawa sa resort. So, ang aking goal dito is para makasahod magkaroon ng permanent trabaho yung mga tao na nagtatrabaho sa resort. Alam mo, mabuti ang Lord kasi alam nyo yung mga kapatid, ang isipin natin yung kapwa natin. Kasi pagka lagi inisip natin yung sarili natin, alam nyo, mapipil kayo. Kasi mas mabuti maging mabait tayo sa kapwa natin. Yung alam nyo, kanina sasabi ni Pastor Ramil, kahit wala na at meron ka namang kakayanan, bigay ka, ganun. So ayun, adi nagtayo tayo ng construction company, tapos bawat site visit namin, nagdi-deal namin. So, in just ilang months, January, February, March, 3 buwan, may project tayo sa may Batangas na matatapos na. Tapos sa may Calatagan, Batangas, may na-deal kami. Tapos sa may Lipa, may na-deal kami. Tapos meron kami na-deal sa Cavite. Meron kami na-deal sa Pasig. Tapos meron din sa may Pampanga. Napakabilis! At napakabilis. Dahil ang Lord pala magbigay ng ng pagpapala sa mga taong nagmamahal. Yun, adi sa akin, parang sinasabi ko, Lord, ba't ganun, ang hinihiling ko lang naman dati, yung makapag-forward ako yun makauwi ako ng Pilipinas para makasama yung pamilya ko. Pero praise God, alam nyo, sa edad na 40, hindi ko na-experience na tumanda sa abroad. At sa edad na 40, nakauwi ako at nakasama ko yung pamilya ko. At napakabuti ng Lord sa buhay ko kasi lahat ng dating mga tingin ko ito ang palagay ko at itong nasa puso ko na dati na never ako nag-question about fighting. Basta alam ko, ibigay ko ito para sa iyo Lord, ito ay ibigay ko. Ganun. Pero yun, ngayon sa totoo lang, parang lahat ng pagbibigay ko before o pagbabalik ko para sa Panginoon, inaanin ko na. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil lahat ng ito, lahat kung ano meron ako, kaya hindi ko kiniklaim sa akin. Ito ay para sa Panginoon. Ang kailangan ko lang gamitin ito ng may kabuluhan at hindi para sa pangsarili ko lamang. So, may isang oras pa ba ako? Okay, lunch break muna, babalik po tayo mamaya. Hindi po, tapos na po. Ay, pasensya na, medyo natagalan ang kwento ko Pero gusto ko lang kasi i-share yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Sa atin, lahat, mga kapatid, alam ko, napakamahal ng bilihin sa Pilipinas. Diba? Yung 1,000 ito, parang 100 lang. So, alam ko kung paano kayo gumastos at grabe din ang gastos ko. Pero, hindi yun Ang tinuturo sa atin ng Lord is paano tayo paano natin ibabalik yung para sa Kanya. Yun po ang napaka-importante. So, inaant na ba ang lahat? Hindi pa. Sige, palakpakan nga po natin ng Panginoon at hawakan po natin ang ating mga kaloob at ating pag-pray. Father God in heaven, we give you honor, we give you praise. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa mga kapatid ko na nakinig sa
nakinig sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay may dinadalang pagsubok, suliranin, pero alam ko, Panginoon, na sa bawat pamilyang ito, especially ang mga nanay, kung paano mag-budget, alam ko po, Panginoon, na kayo, ang Diyos, na kailanman ay hindi magkukulang sa amin. Panginoon, I pray sa pamilyang ito, sa mga nanay, sa mga tatay, I pray na i-provide niyo po yung pangangailangan ng bawat isa. Lord, ang mga kaloob na ito ay galing sa inyo. So mararapat lamang na ibabalik po din natin sa inyo para sa ikalalawak ng iyong iglesia. Panginoon, I pray na hindi lang siksik, bagos lilig at pinag-uumapaw na pagpapala ang binibigay nyo sa mga babalik ng kaloob. At I pray, Father God, ang iglesyang ito ay inyong i-bless. In the future, I pray na ang iglesyang ito ay mag-expand. And I pray na magkakaroon kami ng sarili naming bahay-sambahan. Panginoon, alam niyo ang puso ng bawat isa. Kilala niyo kami, kilala niyo ang aming nararamdaman, ang aming iniisip, alam niyo po yan. Ngunit, Panginoon, nandito kami, nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat. At hayaan niyo nga po na sa bawat ibibigay o ibabalik namin sa inyo, kayo po ang kumatago ng aming pangangailangan. Sa pang-araw-araw namin, nagastusin, especially yung pagbabalik po ng kalakasan na nawawala sa amin. Pakaingatan niyo po ang aming isipan, ang aming mental na pag-iisip ay dahil po sa inyo ay magkakaroon kami ng peace of mind. Father God, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa aming buhay. At Father God, alam ko po na sa mga magbibigay at ito po ay pusa at walang pag-alinlangan. At ito ay galing sa aming mga puso. Father God, i-bless niyo po ang pamilyang ito, lahat ng pamilya ito, at especially sa Sis Ann na napapagamit ng kanyang tahanan. I pray na i-bless mo po ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga anak. Maraming salamat, Ama, at muli kami nagpapasalamat, itinataas ang inyong pangalan, at patuloy ka namin dadakilain, pasasalamatan, at itataas ang iyong pangalan. At ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.